Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang problema sa bayan na magdalawang taon na itong administrasyon ni PBBM. Hanggang ngayon, di pa nila malunasan. Parang surrender na sila nito. Wala ata silang magawa. Napakalaking problema. Okay, i-advertise ko lang yung dark chocolate natin na meron ng limited stock. Pwede na kayong mag-text o tawag sa number na ito, 0916-9000-997. First come, first serve. Okay, so ano yung problema ng taong bayan na dami nang naapektuhan, ang dami nang dumadaing hanggang ngayon, wala pa ring lunas. Ito po yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Promise po yan ng presidente nung kampanyahan pa. Ibababa ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. Okay, lumabas na po ang inflation for the month of April. Ang Philippine Statistics Authority, kinocompute yan every month, and then by year, ganon. Inflation. Ang inflation po yung rate, yung pagtaas ng presyo. When I say presyo, lahat na. Pagkain, transportation, lahat po ng pangangailangan ng tao, kinocompute yan, tumataas pa, bumababa. Kung positive inflation, ibig sabihin, tumataas. Kung negative naman, bumababa. So, ito po sa April na inflation, ang record ng Philippine Statistics Authority, pagdating sa pagkain, wag muna nating isama yung transportation and other goods, services. Food, kasi yun ang importante sa tao, pagkain. Tumaas po ang inflation ng pagkain. Kung pagkain, lahat na ng uri ng pagkain, bigas, isda, karne, iba pa. Noong March, 5.7% ang inflation. Ngayong April, 6.3%. So, pataas. Sa rice naman, yung pinaka-importante sa Pinoy. Ang inflation ng rice, ito ng pinakamataas, 23.9%. So, ito, ang hiling lang ng Pinoy, pakainin mo lang ng bigas. Maligaya na yan. Kahit asin lang, o bagoong ginamos, o daing bulad, happy na ang Pinoy, basta may bigas. Bakit hindi kayang i-control ng gobyerno ang presyo ng bigas? So yung 20 pesos per kilong bigas na pangako, huwag na natin yun asahan. Suntok sa buwan yun. Although kung ang presidente ang tatanungin, palagi niyang sinasabi, we're going there. Papunta na tayo doon. Wala, masyadong unrealistic ang presidente. Mabuti pa yung spokesman ng Department of Agriculture. Inamin niya na napakahirap abutin yung rice self-sufficiency and yung 20 pesos per kilo na bigas. Napakahirap. So, ang tinatarget na lang sana ngayon is i-maintain na maging 40 pesos per kilo. Wala rin. Kasi nga, patas ng patas, 23.9%. Yan po. Okay, punta na tayo sa overall inflation. Lahat na, pagkain, at iba pang binibili, transportation at iba pa, tumaas pa rin itong April. Sa April is 3.8% positive. Noong March is 3.7%. Noong February, 3.4%. Noong January, 3.1%. Mataas. At ano ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Ang forecast is inflation will continue moving forward o upward
Bakit daw? Dahil sa adverse effect ng weather. Ngayon, El Nino, after El Nino, La Nina na naman. Kulang ang ulan ngayon, susundan ng sobrang ulan. So, anong mangyayari sa agricultural products? Talagang apektado. So, ano ang ginagawa ng gobyerno para ma-arrest o matigil ang inflation? Nasabi nila, yun, yung pagtaas ng bigas, ang isang kwan nila is i-amend yung rice tarification law. Kasi yung rice tarification law, sinasabi niya na i-open ang import ng bigas. Kasi kung maraming bigas, babaha ang bigas sa merkado, bababa. So, I don't know ano yung i-amen nila. Yung i-amen nila ata yung powers ng National Food Authority, NFA. Sa ngayon kasi, ang NFA hindi pwedeng makapag-angkat ng bigas sa labas. Ang mag-angkat lang, mag-import lang, mga importers, mga negosyante. Kaya, kinokontrol ngayon ng mga negosyante, importers, ang presyo ng bigas. And then, kinokontrol nila yung imported rice, pati locally produced rice, kinokontrol. Paano? Binibili nila ng mahal. Although, pabor ito sa mga farmers kasi binibili ng mahal. Instead na bibilhin ng NFA, magkano lang presyo ng NFA? 23 pesos per kilo ng palay, pinakamataas na yun. Eh kung ang trader bumibili ng 25, 26, edi yung farmer punta doon. So, dahil ang palay binibili ng mga traders, mamaya i-hoard na nila yun. Kukontrolin na nila ang release, yung supply. Kung mahina, maliit ang supply, mataas ang presyo. Ganon yun. Kaya, malaking problema ito ng gobyerno. Kaya, si Speaker Martin Romualdez, nung nag-open ang session ng Kongreso, last week, nag-order siya sa appropriate committee na mag-conduct ng hearing at busisihin bakit malayo ang gap ng farm gate price at saka retail price. Example, sayote, farm gate price is 5 pesos per kilo. Ang retail price, 40. Eh bakit nagkakagano? Kasi nga, kontrolado ng mga negosyante ang presyo. Ang gobyerno parang inutil, walang magawa. So, yun. Yamen, ang rice tarification law. Ano pa? Nako, ito yung masama. Yung tinanggal ang mga non-barrier non-barrier tariff. Yung inopen na ang pag-import ng lahat ng agricultural products. Hindi lang bigas. Kasi yung bigas, yun na, rice tarification law, open na ang import. Pati na ang isda, karne, gulay, lahat. Tinanggal na yung restriction. Open na. Kasi kung Administrative Order 20, yun ang pinirmahan ng Pangulo na tinanggal ang mga restriction. Wala nang quota, wala na lahat. Nako, babaha ang merkado ng mga imported agricultural products. So, anong mangyayari sa ating mga farmers, local producers? Nako, malulugi sila. Kaya, ito, kini-question na desisyon ng Pangulo na ito daw, ayaw ng Department of Agriculture, yung Administrative Order 20, yung inalis ang mga non-tariff barriers. Ang may gusto, NEDA. So yung NEDA, hindi na National Economic Development Authority. Ang NEDA daw is NI, National Import Development Authority. Gusto ng NEDA, poros lang import. Bababa daw ang presyo. But kinontra yan ng mga
mga free farmers of the Philippines, yung mga sinag, yung sa mga industriya, kinontra lahat yan. So, yun po ang nangyayari sa ating bansa. Kawawa ang mga nasa laylayan kasi hindi tumataas ang kanilang sweldo, pataas ng presyo. So, anong mangyari? Naghihirap ang Pilipino. Kaya, dahil maraming naghihirap na Pilipino, dismayado sa gobyerno ito, no wonder, yung satisfaction rating ng presidente pababa ng pababa, hindi na maagapan.